Mahirap magkaroon ng diabetes, kaya naman marami ang natatakot na kumain ng matatamis. Pero may alternatibo na raw sa asukal na pampatamis at hindi nagpapataas ng blood sugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal JF Rivera. Mahilig ka ba sa matatamis na inumin pero takot tumaas ang blood sugar? Meron na raw alternatibong pampatamis para sa inyo. Iba't ibang klase na ng inumin ang nauuso ngayon. Madalas, kaya nakakaengganyo ay dahil sa tamis nito. Kahit nga ang kape, iba't iba na ang flavor. Pero hinay lang dahil maaaring kapag pinanay, diabetes o hypertension naman ang kauwian nyo. Ang coffee lover na si Bianca, araw-araw kung mag 3-in-1. Pero natamisan na siya rito. Kaya dito na raw niya nalaman ang tinatawag na stevia. 3-in-1 talaga yung tinitake ko, halos araw-araw yan. So, nung nalaman ko yung stevia, trinay ko siya first sa parang yung coffee na may ingredient na stevia. So, nagustuhan ko naman siya. Malaking help siya kasi yung coffee talaga sa akin parang essential siya. So, hindi ko siya makat. So, ginawa ko na lang siya siguro na low-calorie version. Ano nga ba ang kaibahan ng stevia sa asukal? Now, ang sugar kasi tinawag siya na sugar dahil gawa siya sa sugar cane. Now, stevia is not made from sugar cane, but actually it is made from a plant. Stevia is actually a plant. Ayon pa sa nakausap nating lifestyle doctor, mabisa rin daw ang stevia hindi lang sa mga nais magbawas ng timbang o nagbabalik alindog program, kundi maging sa mga ilang may sakit. It is natural because it came from a plant, unlike the other artificial sweeteners. Usually what helps with diabetic patients also will help patients with hypertension or any heart disease. Aside from that, since it is no calories, maganda siya for those who are trying to manage their weight. So mga nag-weight loss, yung mga balik alindog, kasi nga 0 calories siya. May mga mabuting dulot man ito sa ating katawan, pero teka, hindi raw porket naka-stevia ay susobrahan na natin ng pagkakape ha? It doesn't mean may stevia yung kape, pwede ka na uminom ng sobrang daming kape. An adult can have 2 to 3 cups a day. A cup not a mug, not a tumbler. Kaya ang paalala ni Doc, hinay-hinay lang. It doesn't mean that stevia is 0 calories and 0 carbohydrates na pwede natin ilagay sa lahat ng drink. Your main drink should always be water. Balance is really the key. Ano man ang inyong inumin, lagi pa rin tatandaan na anumang sobra ay pwede makasama sa kalusugan. Mobile Journal, JF Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang stevia plant na pampatamis. Okay, medyo matagal na rin mula nung sumikat itong stevia plant na ginagamit nga na alternatibong sweetener, no? Yes, Imbes na asukal ang iyong gagamitin, ano? May nagbago ba sa kaugalian ng mga Pinoy? Pops, kasi mas naging aware sila dito sa calories na tinitake nila. So, mas pinipili nga nila itong mga katulad mga zero sugar na drinks. Mga alternative na pampatamis. Tsaka Pops, di ba parang kung napapansin nyo rin, sinusukat din nila yung mga kinakain nila. Di ba may mga timbangan pa yung calorie deficit na tinitake nila per day. So isa din to, no, yung stevia plant na nakakatulong din talaga sila nakakatulong din itong plant na to or itong ingredient na to para makapagbawas din ng timbang. Ayun. All natural kamo itong stevia plant. Dahil galing rin ito. Dahil halaman. Ito. Okay. Mas healthy ba talaga ito sa asukal o may mga aspekto na lamang pa rin ang asukal? Pops, kahit na nga may may pagmatamis to, itong stevia plant. 0 calories kasi ang stevia. So unlike do sa usual na tinitake nating mga sugar na medyo mataas ang calories at syempre yung sakit din na pwede natin makuha kapag sobra-sobra yung pagtitake natin ng sugar. So nagiging alternative itong stevia no, para ma-enjoy din natin yung tamis ng mga inumin at ng mga pagkain. Kumpara sa asukal, mas mura ito. Mas mura, JF, Pops J. Mas mura ito, Pops J. So, At mas accessible. Makakabili ka nito, madali lang. Yes, Pops J. Kahit sa online, meron na rin eh. And kung gusto mo rin magtanim ng mga ganyan, available na rin yan kahit saan, Pops J. Alright. Sabi ni Doc, kailangan pa rin daw ng balanse sa pag-inom nito. Ano ba ang mangyayari kapag napasobra ka naman
sa paggamit ng itong stevia plant? Pops J, ang sabi ni Doc nung na-interview natin siya, kapag too much naman yung pag-intake mo ng stevia, pwede ka naman maging bloated. So, ayun yung mga... Lahat ng sobra masama eh. Lahat talaga, Pops J, no? Pero yun nga, kahit masarap siya, no, may kaakibat pa rin siyang Okay. masamang dulot sa ating katawan. Okay, JF, ano naman ang payo ni Doc sa mga may hilig sa matamis? Gaya ng maraming kilala ko, iniisip ng stevia ang ipalit sa kanilang mga iniinom na halimbawa kape. Oo. Pops J, syempre, hinay-hinay pa rin. Moderation pa rin is the key, no? And syempre, bukod nga do, dapat ang talagang iniinom natin tubig. Oo. So, di ba nga, alam natin na 8 to 10 glasses ang dapat i-take natin every day. Alright, maraming salamat, Mobile Journal JF Rivera.